Magandang gabi po sa ating lahat. Siguro sa bawat nangyayari sa buhay po natin, gusto natin na maintindihan natin. Sa bawat yugto, maganda man o tingin natin di maganda, gusto natin ng understanding. Bakit nga ba nangyari ito? Kaya nga, sa kabingit ng pag-uusapan natin, tungkol sa isang psalmist na naghahanap siya ng understanding. No? Gusto niyang maunawaan, no? Patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, para magkaroon tayo talaga ng understanding, kailangan natin ng tulong ng Diyos, pangunawa, para makita natin kung bakit nga ba. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, sa gabing ito, nakakatuwang isipin na nandyan ka palagi, kagaya ng isang tatay sa kanyang anak. Pag may mga bagay kaming hindi maintindihan, kailangan lang namin, Panginoon, ay lumapit sa inyo, sabihin sa inyo, yung mga bagay na gusto naming malaman. Kasi po, ang inyong mga salita ay matalinghaga, pero salamat, ikaw mismo nagsabi, ang mga lingkod mo ay bibigyan mo ng sapat na pangunawa, understanding, para talagang totoong makasunod kami, details, sa pamamagitan po ng iyong salita. Kaya muli, inaasa namin sa gabing ito, ikaw manguna magagabay po sa amin. At salamat din po pala, Panginoon, sa buong maghapon na ito, iningatan, ginabayan niyo po kami. At ito ngayon kami sa inyong harapan, pag-uusapan namin ang patungkol sa sinasabi po ng inyong salita. Muli, lahat ng ito hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. So, kagaya nga po ng sinabi ko, may katanungan bakit gusto ng psalmist na maintindihan, maunawaan niya yung salita ng Diyos? Kasi may mga bagay na, kagaya na sabi ko, matalinghaga, pero may mga sinasabi patungkol sa salita ng Diyos. Ano nga ba? Gustong maging maliwanag. Di ba? Parang ganito. No? May mga inuutos, may mga sinasabi sa atin yung ating mga magulang, at inaalam natin kung bakit kailangan sundin na o gawin natin isang bagay. Kaya ito po yung titignan natin sa gabing ito. Sabi po dito sa unang-una, bakit ba humihingi ng understanding ang psalmist? Unang-una, letter A, to know the reason of obeying. Sabi po rito sa Awit 119 verse 33, ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Turo ni nanay, kumain tayo ng gulay. Bakit? Para humaba ang buhay. Totoo yun. Turo ng nanay yan. Hindi ka kakain ng gulay for the sake na kumain ng gulay. Bakit? Sinabi ni nanay, tinuro ni nanay, kaya kita pinapakain ng gulay para humaba ang iyong buhay. Pinapatulog tayo. Ewan ko lang ngayon kung nangyayari pa po. Kami ng mga bata, sinasabi ng nanay, pagkakain, 1:00, matutulog. Pag tinanong mo, bakit kailangan matulog? Para lumaki ka agad, matibay ang immune system mo. At sabi nga, may napanood ako minsan, kaya pala tayo pinapatulog ng nanay natin ng mga bata tayo. Kasi darating ang time, pag matanda ka na, manglilimos ka ng tulog. Hihingi ka ng tulog. Kulang ka na sa tulog. Piniprepare daw yung ating katawan. So, ibig sabihin, yung mga utos ng nanay at tatay, merong dahilan kung bakit sinabi yon. Ganon din sa kapulisan. May tinuturo, may mga bagay na sinasabi, may commandments na dapat sundin. Bakit? Kasi merong mga reason. Parang kagaya nito. Bakit kailangan dumating ang pulis doon dito sa kailang trabaho sa oras? Bakit? Kasi yung papalitan nila, kawawa naman, kung hindi nila papalitan, lalo kung panggabi, magdamag na nag-duty. Ikaw naman, napapalit, ikaw naman para makapagpahinga. So, ibig sabihin, lahat ng kautusan, dapat alam natin ng reason para maluwag sa ating kalooban kung bakit natin sinusunod ito. Yun din ang sabi ng psalmist. No, sabi niya,
Ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Kasi ang pagsunod po sa salita ng Diyos ay lifetime. No? Hindi kaya kinanay at tatay, may hangganan yung pagsunod natin. Dahil pagka matanda na tayo, minsan sinabi ni nanay, kumain ka ng gulay, ayaw mo. Parang may hangganan. Pero kay Lord, hindi. Kaya nga yung kanyang salita dapat patuloy natin pinag-aaralan. Kaya nga turo ng Bible sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. No? So, ibig sabihin, yung nanay at tatay natin na unang-una nating guro para sa kagandahang asal, sa kabutihan, sila yung ginagamit ng Diyos para tayo ay matutong sumunod. Ganito kasimple. Pag hindi mo kayang sumunod kay tatay at nanay mo, lalo na sa mabuting bagay na pinapagawa, hindi ka rin makakasunod kay Lord. Sa totoo lang po. Kung yung nanay at tatay mo, nakitang-kita mo, nagpaaral na sa'yo, nagpalaki sa'yo, nag-alaga sa'yo, physically, wala kang pakundangan, how much more kay Lord? Maaring tatawag ka kay Lord, pero hindi mo totally susundin yung kanyang sinasabi. Kung yung nanay at tatay mo nandiyan, nakatabi mo na mismo, hindi ka makasunod, hindi ka rin makasunod. For sure po yun. Mas malamang po yun. O pwede natin sabihin na 99%, hindi ka makakasunod. Kasi kung yung mga leader o yung lalo na yung nanay at tatay natin, hindi ka makasunod, hindi ka rin makakasunod for sure kay Lord. Pangalawa, no? Bakit gusto ni Psalmist, no? Ano ang dahilan? Bakit kailangan sumunod ako? Letter B, to keep on obeying. Awit 119 verse 34. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan pagkat dito nakamtam ang ligayang inaasam. Ang totoong mananampalataya po, ang totoong nananalig sa Diyos, palagi iniisip niya, paano ba ako makakasunod ng tuloy-tuloy kay Lord? Kaya nga palagi ko pong sinasabi, hanggat nabubuhay tayo sa mundo, nagkakamali, nagkakasala tayo. Malaking bagay na palaging merong nagpapaalala sa atin kung ano yung mga bagay na dapat natin gagawin. Kaya nga sinasabi rito, yung batas daw ng Lord dapat nasa puso natin. Bakit? Kasi kung wala sa puso natin, hindi tayo makakasunod. Kaya nga, di ba, ang isang utos ng Panginoon, anong utos ng ating Panginoon? Kailangan sumunod tayo palagi sa sinasabi ng kanyang salita. Kaya pala, sinabi dito sa Santiago 1:5, sabi rito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ibibigyan, sapagat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanonumbat. So, again, nabasa mo yung salita ng Diyos, gusto mong sumunod, kaya nakita mong ng dahilan na bakit mo kailangan gawin itong bagay na ito. Pangalawa, gusto mong malaman ito kasi gusto mong sumunod doon ng tuloy-tuloy. Parang ganito. First year college ka, sinabi ng nanay at tatay mo, mag-aral kang mabuti. Second year college, palagi kang kinukumusta ni nanay at tatay, kumusta na pag-aaral mo. Third year, tinatanong ng tatay at nanay mo, kumusta na ang ating pag-aaral. Pagdating ng fourth year, nakagraduate ka, ang unang-unang matutuwa ang nanay at tatay mo. Of course, ikaw nakagraduate, matutuwa ka. Pero hindi mo lang alam kung gaano katuwang-tuwa ang nanay at tatay mo dahil ikaw ay nakagraduate. Bakit? Kasi you keep on obeying doon sa tinuturo ng nanay at tatay mo. Ano yun? Huwag ka magpupuyat. May pasok ka bukas. Kumain ka ng mabuti para hindi ka manghina. Huwag kang pupunta sa ganitong lugar, baka ka mapahamak. So kung titignan mo, masama ba yung sinasabi ng nanay at tatay mo? Hindi. Makakatulong ba ito sa'yo? Oo. So, kapag palaging nasa isip mo yung utos ni nanay mo
at ni tatay mo, susundin mo yun. Lalong-lalo na kay Lord. Nalaman mo na dapat pala, no? Na dapat pala, yung nanay at tatay mo, palagi mong irerespeto. Yung kapwa mo dapat mahalin mo. Even to the point yung ating kaaway. Yun ang utos ng Lord. No? Kung minsan, gaya yung sinasabi ni Santiago, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan. Maraming mga tao, kung minsan parang ang hirap natin malaman kung paano ba siya pakikisamahan. Pero kagaya rito, sinasabi rito, kailangan mo ng karunungan, kailangan mo ng wisdom, paano mo ititreat itong taong ito. Sa totoo lang, tutulungan tayo ng Diyos. Tuturuan tayo kung paano natin ididil o ititreat itong taong ito. Ilang beses ko na pong nasabi sa inyo ito, uulitin ko uli. Kagaya sa akin, meron tao na parang galit na galit sa akin, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan. Tapos kahit na tuwing umaga, pag nakikita ko siya, ginigreet ko siya ng good morning, hindi siya nag-react, nakatingin lang. Sa totoo lang, dumating yung time na parang, sabihin natin na parang napupundi ako, naiinis din ako sa kanya. Bakit ganun? Good morning ako ng good morning sa kanya, hindi kumikibo. At ganyan-ganyan, hindi siya umaano. Anong gagawin ko dito sa taong ito? Alam niyo po, pinag-pray ko. Lord, tulungan niyo ako kung paano ako makikipag-usap, paano ko ididil yung taong ito. Alam mo si Lord, maraming kaparaanan eh. Siya ang nagbibigay ng kaparaanan kung paano natin titreat. Nagkaroon ng problema yung taong yun at nagulat ako, kinausap ako, lumapit sa akin. Bakit? Kasi yung problema niya, ako lang ang makakatulong sa kanya para magawa kung anong dapat magawa upang masettle yung kanyang problema. So si Lord, siya ang gagawa ng paraan. Ang gagawin lang natin, magtitiwala tayo kay Lord, sasabihin lang natin kung ano yung sinabi niya, ni-reveal niya sa atin. Ganyang katindi yung Diyos natin. Kaya nga, kung meron tayong problema, hindi natin masettle lang, unang-una dapat gawin natin, lumuhod tayo, lumapit tayo kay Lord. Paano mo i-settle ito? Paano mo gagawin ito? At gustong-gusto ni Lord na lubos nating maunawaan ang kanyang salita para meron tayong tamang direksyon sa ating tinatahak. Hingi lang tayo kay Lord. Tulungan, sa totoo lang. Sino po sa inyo gumagamit ng Waze? Salamat po sa 3. Kala mo nakita no? Salamat po. Diba ilang beses na nagtitiwala tayo kay Waze kung saan tayo dadalhin. Pero ilang beses na ba si Waze nagkamali, naligaw tayo, napalayo tayo lalo. Anong gagawin natin? Lalo na wala na ng signal, anong gagawin mo? Hingi ka na tulong kay Lord. Hihingi ka sa totoong nagbibigay ng Waze. Kasi siya ang Waze, ang katotohanan at ang buhay. Na-connect no? So, ibig sabihin, talagang kung meron tayong mga bagay na hindi maintindihan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay, lumapit tayo kay Lord. Utos ng Lord, araw at gabi, makapagniig sa Kanya, makipag-usap sa Kanya. Bakit? Kasi kapag ginawa natin ito, si Lord mismo nagsabi, bibigyan tayo ng karunungan at kaalaman. At itong karunungan at kaalaman ito ang magdadala sa atin sa pagkakaroon ng masagana at maayos na buhay. So, maganda ba yun o hindi? Maganda. Pero ang tanong, bakit hindi ginagawa? Kayo na makakasagot yan. Pangatlo, bakit kailangan ng psalmist na talagang pangunawa ay pagkaintindi sa kanyang salita? Letter C, to desire more God's instruction. Di ba parang ganito? Hindi ko po alam kung naka-attend na kayo ng tinatawag po natin na yung training ng basketball. Sa basketball, may kanya-kanyang style ng pagtira sa free throw. Pero alam niyo ba na mayroong mga, yung talagang dalubhasa, na ituturo sa iyo kung paano yung angat ng kamay,
yung pasa ng bola at kung paano mo gagawin na maging maayos ang lahat. Ganon din sa salita ng Diyos. Sabi niya rito sa awit 119, 36-37, itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Napakagandang panalangin. Gusto ng psalmist na maging desire ng kanyang puso ang kang salita ng Diyos. Higit pa sa pangangad na yumaman kong lubos. Aba, sabi nga ng Panginoon, makamtan mo man ang lahat ng bagay, kung mapapariwara naman yung kaluluwa, anong mapapala mo? O kaya, marami kang ang kayamanan, ang dami mo namang sakit. Bawal ang ice cream, bawal ang lechon, bawal ang morcon, bawal ang matatamis, bawal ang bagoong, bawal ang kare-kare. Parang lahat bawal. Pero kaya mo bilhin. Kaya lang, hindi mo ma-enjoy ito. Bakit? Kasi ang enjoyment talaga, yung satisfaction, nasa kamay ng ating Panginoon. At kung tayo ay nagkaroon ng desire na lalong matuto ng kanyang salita, magugulat ka. Yung word, pasensya, gagamitin ko po yung word, nakaka-addict po magbasa ng Bible. Kasi nagiging daan ito, mas lalo kang nai-inform, lalong nadadagdagan yung kaalaman mo, at lalo kang makakaiwas doon sa mga bagay na dapat mong iwasan at sasama ka doon sa mga dapat mong samahan. Parang ganito, kung papipiliin ka, sasama ka ba doon sa tropa mo dati na puro inuman o sasama ka doon sa mga bago mong kakilala o kasama sa church na nagdadala sa iyo sa maganda? Pag nandun ka sa inuman, may tendency, hindi ko po sinasabing palaging ganoon, pero madalas napapahama ka pag galing ka sa inuman. Pero pag galing ka sa church, kasama mo yung mga kapatid, nagkakaroon kayo ng Bible study, nagkakaroon kayo ng cell group, nagkakaroon kayo ng Panginoon, lumalakas ang espiritu. Gumaganda ang isip mo. At take note po kapag tayo, lalo na tatay at nanay, naging tapat ka kay Lord, lalo nating mararanasan ang katapatan ng Lord. At hindi lang yan, damay ang ating pamilya. So, hindi ba na maganda yun? Hindi ba napakaganda nun? Pati pamilya mo, yung anak mo, yung asawa mo, madadamay sa blessing na ibibigay sa iyo ng Lord. Totoo naman Nagkaroon ka ng blessing, o pwede kayo pumunta kung saan. Hindi ba kasama mo yung pamilya mo? So, nadamay sila. Sa sasakyan, imbis na madidisgrasya kayo, hindi kayo nadisgrasya, kasama ang pamilya. Kaya totoo ito Yung God's instruction, kailangan maging desire natin ito. Tingnan niyo po yung verse 37. Sabi rito, awit 119:37. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ano ba yung mga bagay na walang saysay? Nasa kanto ka, nakikipagchismisan ka lang. Pinakikialaman mo lahat ng mga tao. Ano pa? Walang saysay. Nakikipagtalo ka kung kanino, nagsusugal ka, imbis na dapat may panahon ka sa pamilya mo. Tapos sasabihin mo parang, bihira lang to Gaano kadalas yung bihira? Pero yung bihirang yun, pansinin mo, ang laki ng tingnan nyo ito palagi ko pang sinasabi. Kung hindi ka naninigarilyo, ang laki ng natitipid mo. Ang laki. Hindi ko po alam kung magkano na yung presyo ng sigarilyo ngayon. Pero ang laki ng natitipid mo, sigurado. Kung hindi ka naglalasing, ang laki ng natitipid mo. At kung hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagiinom, mas malayo ka sa sakit. So, nakatipid ka o hindi? Hindi ba talagang, karunungan yan? Karunungan yan. At kapag alam mo yung salita ng Diyos, sabi rito, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay.
meron kang tinatawag na pwede mong i-claim sa Lord na ayon sa pangako niya, pagpalain kang tunay. Kaya nga po, hindi po mali yung paglalapit ka kay Lord, lalo na ikaw isang lingkod ng Diyos, sasabihin mo, Lord, pangako mo, bibigay mo sa akin ito, inaasahan ko po. Claim po natin yan. I-claim natin yan. Pangako niya yan eh. No? Of course, minsan yung pangako niya, akala mo, hindi niya tinupad, yung pala, mas maganda pala yung ibibigay niya sa akin. Kasi kung minsan, nandun tayo sa sitwasyon na limited yung kaisipan natin, akala natin yun na yung pangako ng Diyos. Yung pala, meron palang mas maganda pa doon. Kasi nakatingin na tayo kagad doon, ay, bibigay ito ng Lord. Halimbawa, bibigay sa akin ni Lord itong sasakyan na ito. Eh, hindi binigay sa inyo. Magtatampo ka. Yung pala bibigay sa inyo, Lord, mas magandang sasakyan. Mas magandang cellphone. Kabataan, mas maganda palang asawa na mapapangasawa mo. Di ba? So, ibig sabihin, kaya nga, ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Kapag tayo po de-rooted sa Word of God, may tendency na di natin magawa ang gusto ng Lord. Totoo po yan. Totoo po yan. Hindi natin magagawa yung utos ng Lord. Bakit? Kasi hindi ka rooted, hindi mo man alam eh. Hindi mo magagawa itong Mateo 22:37 to 39. Tinanong ng kanyang mga apostol o ng kanyang mga alagad, si Lord, ano ba ang pinaka matindi o pinakamahalagang utos? Itong sagot ni Lord. Sumagot si Jesus, ibigin mo Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ang tanong, paano mong iibigin si Lord kung hindi mo naman siya lubos na kilala? Paano mo magagawa ang isang bagay para pakita na pagmamahal mo kay Lord kung hindi mo alam ang kanyang salita? Hindi mo magagawa. Maari magawa mo partly pero hindi buong buo. Yung tinatawag nating total surrender. So hindi mo magagawa. Kaya pala, yung psalmist gusto niya, Lord, gusto kong maintindihan ng matindi ang inyong salita. Gusto ko magkaroon ako ng desire sa iyong mga salita. Verse 39, 22, Mateo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. If we pray lang to understand about God's Word, we can do what God wants us to do. Totoo po yan. Kung hihingi lang tayo ng totoo hindi dahil sa sinabi lang ito, kundi iyon ang gusto mo, which ipag-pray natin na maging desire natin ito. Magugulat ka dahil parang maya't maya, parang gusto mo magbasa ng kanyang salita. Kapag sa loob ng isang araw, kapag ikaw isang mananampalataya, at hindi ka nakapag-meditate ng Word of God, na wala kang nararamdaman na guiltiness, something is wrong. Ibig sabihin yung spiritual life mo, hindi ganun ka-fruitful. Hindi ka ganun kalapit kay Lord. Kasi kung talagang alagad ka ng Lord, hindi po pwede na hindi ka magbasa ng kanyang salita o ng kanyang love letter. Diba? Pag mahal mo yung isang tao, diba? Gusto mo palagi mong kausap. Gusto mo palagi nagkakaroon kayo ng intimate na pag-uusap. Kasi mahal mo eh. Lahat ng mahalaga sa kanya, nagiging mahalaga sa'yo. At yung mahalaga sa'yo, nagiging mahalaga sa kanya. So, ibig sabihin, nade-develop yung tinatawag nating relationship natin, una-una kay Lord, pati na rin sa pamilya natin. Understanding. Kuminsan lang nami-misinterpret. Di ba, lalo tayong mga lalaki. Kapag ang tawag sa atin, kuminsan, under ni Mrs.,
Sa totoo lang, hindi, sa tingin ko po hindi naiintindihan lang natin yung ating asawa. Halimbawa, hindi ka nagpapagabi sa kung saan pagkagaling mo sa trabaho, umuwi ka agad. Ibig ba sabihin nun, under ka ni Mrs.? Hindi. Naiintindihan kasi natin na yung asawa natin, lalo na kung bago pa lang kayo mag-asawa, wala siyang kasama doon sa bahay. Nakakalungkot yun, buong araw walang kasama. Pangalawa, ang dami niyang ginawa sa bahay. Baka naman pwedeng pagdating mo, makatulong ka kahit paano. Lalo na yung sa panahon natin, yung working mother. Nagtatrabaho sa labas, pagdating ng bahay, magtatrabaho pa. Tapos ikaw, na lalaki, anong gagawin mo? Mag-iinom ka kung anong gagawin mo. Imbis na nandun ka sa loob ng bahay, hindi po ibig sabihin under tayo ng asawa natin. Ang ibig sabihin nun, naiintindihan, we understand na mahirap sa loob ng bahay na kailangan nila ng katulong o kasama kagaya nating mga lalaki. Kung minsan nakala natin ina-under tayo ng asawa natin, hindi natin alam, hindi alam ng iba, naiintindihan lang natin yung kung ano yung nararamdaman o ano yung kapaguran ng ating mga asawa. Sa gabing ito, isipin po natin. No? Paano ka ba makakasunod ng totoo kay Lord? Do we really seek the Word of God para ma-obey natin? Kapag hindi tayo nagsisik ng Word of God, iisa lang ibig sabihin. Ayaw talaga nating kumilos ng para kay Lord. Kasi ang tamang direksyon para tayo magkaroon ng maayos na buhay, walang iba. Ito po yung mapa ng buhay. Ang Biblia. Ito po ang magdadala sa atin. Para meron tayong alam kung yung ginagawa po ba natin ay biblical. Para magpatuloy tayo to keep obeying. Kasi the more na nalalaman mo yung salita ng Diyos, the more na nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na pagsunod. At kapag nakita na natin na may ganda resulta nito, ito rin na nagbibigay sa atin to desire more on God's instruction. No? Isipin natin sa gabing ito. Nakakasunod ka ba kaibigan kay Lord? Ano kayong dahilan? Maaring wala kang pag-evaluation na pwedeng masabi mo na accountability. Ang accountability natin, makikita natin yan kung yung buhay natin talaga sa salita ng Diyos kung anong sinasabi. Kaya hayaan niyo po, sa gabing ito, lumapit tayo kay Lord. Hingi tayo ng tulong sa Kanya para totoong makasunod tayo at talagang ma-enjoy natin ang Kanyang salita. Ang lahat ng lubos na nagtitiwala kay Lord, pinagkakatiwalaan niya ang Kanyang mga salita. At dito nabubuo yung tinatawag na tiwala na de-develop ng gusto, yung tiwala natin kay Lord. At kapag meron tayong ganong attitude, magugulat ka maski yung mga taong nasa paligid, lumalaki yung tiwala sa atin. At dahil tiwala si Lord sa atin, natutuwa siya, can you imagine kung ano yung mga blessing na pwedeng bigay sa atin na rin? Pagkatiwalaan ka ng business, dahil alam niya na hindi mo gagawin sa kalukuhan ito, kung ano man yung kikitain mo. Pagpapalain tayo ni Lord ng malakas na katawan, ang katawan. Dahil alam ng Lord, gagamitin natin sa tama yung ating katawan. Bibigyan tayo ng Lord ng malinaw na kaisipan. Dahil alam niya, pag mayroon tayong malinaw na kaisipan, magagamit natin ito parang ibang tao matulungan natin na magkaroon ng liwanag sa kanilang buhay. Tayo pumikit, tayo po'y manalangin. Lord, salamat. Dahil di po ninyo binigay ang inyong mga salita para kami ay basta lang magkaroon ng information o ng knowledge, kundi para matutunan namin ang totoo, paano nga ba namin mamahalin ng buong puso, ganun din ang aming kapwa. Lord,
tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng understanding at mag-meditate kami ng inyong salita para mas lalo namin magkaroon ng desire sa iyong mga salita. Kapatid, sa mga oras ito yung pagkakataon na para ikaw ay magkaroon ng totoong relasyon kay Lord, which ito ang sinasabi ng kanyang salita. Napakasimple ng gagawin natin. Hilingin natin sa ating Panginoon, tayo sumampalataya at manalig sa Kanya, at bigyan tayo ng mas lalo pang matinding pagkaunawa sa Kanyang salita. Sundan niyo po ako sa panalangin na aking sasabihin. Gawin ninyo ito na nanggagaling sa inyong puso. Lord, salamat po dahil ang inyong mga salita ay napakalinaw na sinasabi po ninyo ang sino mang sumampalataya at manalig sa inyo ay bibigyan nyo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, ako po'y sumasampalataya at ako po'y nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Sinusurrender ko totally ang aking sarili sa iyong paanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Kapatid, sa mga oras ito, maaaring ikaw ay mayroong problema, may matinding kinakarap sa mga oras ito. Ito yung pagkakataon na pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Physically, meron kang karamdaman. By faith, hawakan mo yung parte ng katawan mo na masakit at siningin mo sa ating Panginoon ang kagalingan na nanggagaling sa Kanya. Sige, sabihin mo sa Kanya, ano mang part ng katawan mo? Jesus name. Lord, naririnig niyo po ang kahilingan ng aking mga kapatid. Ano man yung kanyang physical na karamdaman, by faith, nilagay niya yung kanyang kamay kung saan man merong parte na masakit. Lord, ikaw po ang gumawa ng himala. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan. Dahil yan ay pangako mo. Sinabi mo po sa inyong mga salita at gagawin mo yan, Panginoon. Lalong-lalo na nakikita mo ang puso at isipan ng bawat isa na gustong magpagamit para sa inyong dakilang pangalan. Sa mga oras ito, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong anak, kasama sa bahay, sa trabaho, sa komunidad na ginagalawan mo, o maaaring pati sa eskwelahan. It's about time na maayos ito. Ayaw ng Lord na may kagalit tayo. Alalahanin natin kung sino itong mga taong ito. Bigyan tayo ng boldness ng Lord na humingi ng tawad o marunong magpatawad. Kasi gusto ng ating Panginoon na wala tayong hinanakit kahit kanino mang tao. At ayaw ng Lord na magtanim tayo ng galit. Kasi tandaan natin, ang nagtatanim ay nagkakaroon ng bunga. Ano ang pwede maging bunga pag nagtanim tayo ng galit? Sa ating puso. Kaya na rin, Panginoon, tulungan niyo po kami na makalaya kami sa gawa ng kalaban na kami mayroong tanikala na nakatanim sa amin, nakapulupot sa amin. Tulungan niyo po makalaya kami dito. Sa lahat ng klase ng bisyo, makalaya kami. Sa lahat ng mga bagay na nagpapalayo sa amin sa inyo, tulungan niyo po na makalaya po kami. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon na rin, dadalangin din po namin, Panginoon. Sa mga oras ito, may mga kapatid kami na nangangailangan po ng trabaho, nangangailangan po financially. Ikaw po, Panginoon, nakababatid, nakakaalam sa bawat isa. Ikaw po kumadag po, Panginoon. At kung meron mga trabaho, matuto na maging kung paano magiging good steward sa resources na pinagkatiwala mo po sa bawat isa. Yes, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya na rin, Panginoon, salamat sa aming mga kapatid. Nagdiriwang ng kalang kaarawan.
at ng kanilang anniversary, hindi isang aksidente na nagkaroon po, nadagdagan, nagkaroon na extension ng buhay ng bawat isa. Ang pagsasama ng mag-asawa. Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit meron extension ng buhay at extension ng pagsasama ng isang mag-asawa. Pagpalain, Panginoon, ang aming bansa, lalo na't marami pong nangyayari na nagkakagulo sa politika. Ikaw po, Panginoon, na magbigay patuloy ng banal na takot sa bawat isa, na wag ang sariling mga agenda ang palaging malagay sa isipan, kundi kung ano po ang totoo at ang tama, which sa pamamagitan po ng iyong salita ay pwede pong magtama. Yes, Lord. Yes, Lord. Tulungan niyo po. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanungkulan, magampanan niya kanilang tungkulin upang magkaroon po ng kaayusan at katahimikan dito po sa aming bansa. Ang mga military at kapulisan, totoong magampanan po kanilang tungkulin na palagi nilang isipin na hindi sila pwede maging partisan, bagkus palagi kung anong yung kalooban, yun po ang magawa ng bawat po isa. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang bansang Israel, dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Pagpalain mo po ang aming mga leaders, Bishop Oriel, Pastor Cesar, Pastor Plivert, Pastor Popeng, ang bawat pamilya, ang bawat churches po na kanilang kinabibilangan. Maging sa Sako, Panginoon, ang bawat kasamahan ko dito sa Sako, pagpalain niyo po ang bawat pastor at ang bawat churches na hinahawakan ng bawat isa po sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat dahil alam po namin na ngayon pa lang, sinagot mo na at magaganap ang lahat ng bagay na ito at kami nagtitiwala na tutugunin mo ang aming kahilingan ito kasi hiningi po namin ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso, na patuloy na nagsasabi na kung kayo po ay may mga prayer request, wag po kayo magkatubili, i-PM niyo po kami at isasama po namin sa aming panalangin yan. Gayun na rin, kung meron naman po kayong answered prayer doon sa pinanalangin namin, please, pakiusap po. Paki-inform din po kami dahil tatalakayin namin yan at talagang taos-puso tayo sama-sama magpapasalamat sa Lord dahil sa ginawa, katugunan sa ating mga panalangin. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing, magandang gabi po sa ating lahat, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.